Ayon sa PhilippineStar.com, nangunguna sa ngayon si Vice President Sara Duterte Carpio sa napupusuan ng mga Pilipino para sa posisyon ng pagkapangulo sa darating na halalan 2028, ayon sa resulta ng isang survey. Sa Philippine Public Opinion Monitor ng WR Numero na isinapubliko nitong Huwebes, lumalabas na liyamado ngayon si VP Sara kumpara sa iba pang preferred candidate. WR Numero found that almost 36% ng Filipinos ay iboboto si incumbent Vice President Sara Duterte kung gaganapin ang 2028 presidential elections sa ngayon, ayon sa public opinion research firm. Pumapangalawa naman si Senator Raffy Tulfo na may 23% at sinusundan naman ni former Vice President Leni Robredo na may 9% sa survey. Narito ang mga rank ng bawat kandidato na kung sakali nalalaban sa pagka-presidente ng bansa, na napili ng mga respondents, matapos tanungin na, kung ngayon ang araw ng 2028 national elections, na kung sino sa mga sumusunod na pangalan ang iboboto mo sa pagkapangulo. Sara Duterte, 35.6%. Raffy Tulfo, 22.5%. Leni Robredo, 9%. Amy Marcos, 6.9%. Manny Pacquiao, 5%. Robin Padilla, 4.6%. Risa Hontiveros, 1.2%. Martin Romualdez, 0.8%. Hindi sigurado o wala sa listahan, 14.3%. Ang harapang survey na ikinasa nitong Disyembre 2023 ay sumuri sa opinyon ng 1,457 Pilipinong nasa 80 gulang mula Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa nationwide na survey ay lumalabas din na si Vice President Sara Duterte ay ang top choice ng mga Filipino. Tulad ng mga first-time voters na nag-rate si Sara ng 43%, 33% naman ang talagang gusto siya ay iboto, 38% naman ang non-participating registered voters at unregistered eligible voters ay 28%, sabi pa sa pag-aaral. Si VP Sara din ang posibleng magiging pangbato ng administrasyon na ilalaban sa susunod na eleksyon ngayong 2028. June pa lang ay si VP Sara na ang lumalabas na nangunguna sa presidential survey ng social weather stations. Kung paniniwalaan ang survey, si VP Duterte rin kung sakali ang iboboto ng botanteng kababaihan, kalalakihan, heterosexual at LGBTQIA+ community kung ginanap ang eleksyon noong Disyembre. Lumalabas din bilang pinakamataas sa voter preference sa lahat ng age at income class groups. 30 anyos pababa, 37%. 31 hanggang 59, 36%. 60 pataas, 30%. Class ABC, 41%. Class D, 36%. Class E, 35%. Pinakamataas ang kanyang voter preference sa Mindanao, 57%, bagay na sinundan ng Metro Manila, 39%, at Visayas. Sa kabila nito, pumangalawang pwesto lang siya na may 26% sa nalalabing bahagi ng Luzon, matapos manguna ni Tulfo na may 33%. Ang dating presidential daughter din ang top choice sa ngayon sa probinsya at mga sentrong lungsod. Bahagi ang lahat ng ito ng Public Opinion Research Initiative ng WR Numero na Public Opinion Monitor. Ilalabas ang kabuuan nito sa ika-30 ng Enero. Una nang sinabi ni Sara na siya itatakbo sa susunod na eleksyon, habang hindi tinutukoy kung para saang posisyon. Gayunpaman, iginiit niyang hindi pa siya magbibitiw sa posisyon sa ngayon bilang base at kalihim ng Department of Education, DepEd, kaugnay nito. Ewan ko na ako ang igsuon, si Mayor Baste o na ako ang maguwang, si Congressman Mulong, nagsulti sila, hindi sila magagal. Basi, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So mula na ako din sa inyo nga, kay nangampanya ko sa inyo nga, kay magagal ko sa sunod na eleksyon. Ikaw kaibigan, bagaman at malayo pa ang nasabing eleksyon, sino sa palagay mo ang may karapatan at may posibilidad na manalo sa darating na presidential election sa 2028? Comment mo lang sa baba. For more video updates, please follow, like and subscribe.